Nakausap ng GMA News si Ricky Cadavero alias Kambal ilang oras bago ang nangyari pananambang sa Laguna. Ang kanyang hiling, bantayan siya ng Commission on Human Rights. Narito ang report ni Ian Cruz. Ang hinihiling ko lang po na huwag akong saktan. Gusto ko makausap yung mama ko. Yun na po hinihiling ko. Ilang oras lang bago tambangan, umiyak pang humarap sa amin ang umano'y leader ng Ozamis Robbery Group na si Ricky Cadavero alias Kambal. Sabi niya, gusto niya raw makausap ang kanyang ina. Ang hiling lang niya, sana raw bantayan sila, lalo ng Commission on Human Rights ngayong nahuli na sila ng mga otoridad. Ang hinihiling ko lang po na huwag lang po akong saktan. Yun lang po ang hinihiling ko. Human rights, sana masusundan ako palagi. Human rights, masusundan ako palagi. Hindi naman ako tatakas. Nasaktan ka ba nila? Susundan nyo lang po ako kasi hindi ko pa alam kung ano mangyari. Sabi naman ng kasamang si Elias Kulot. Pinasalamatan lang namin si Keril Mendoza kasi mabait siya sa amin at saka yung mga tauhan niya. Nahuli sila nitong Sabado sa hiwalay na operasyon ng Cavite at Calabarzon Police. Matagal na silang pinaghahanap dahil ang Ozamis Robbery Group ang nasa likod ng mga serye ng pang-hold up sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sila rin umano ang may pakana ng pag-rescue sa convicted Chinese drug lord na si Lilan Yan alias Jackson din itong 20 ng Pebrero habang inihatid sa korte mula sa Cavite Provincial Jail. Kasama rin tinakas ang asawa ni D na si Wang Lina at pamangking si Lee Chanhua. Ginanggito ng mga umano'y miyembro ng grupo. Kayo ba nagtakas kay Jackson D? Hindi po, wala po akong alam sa pagkayari ni Jackson Lee. Kayo ba nagtakas kay kay Jackson D? Hindi po. Ha? Anong partisipasyon nyo doon? Wala po. Nitong Sabado, naaresto naman ang CIDG, Intelligence Group at ISAC, si D at asawang si Wang Lina sa pinagtataguan nilang bahay sa Sawan City. Pero si Lee Chanhua, nasa China na raw ayon kay D. Ian Cruz, GMA News.